We recognize the gentleman from Davao City, Senator Rafi Tulfo. And Isabela. Mr. And President. Isabela Province. Marami hong taga Isabela ho dito. Mr. President. Mas maganda kung unahin yung Isabela, Mr. President, tapos pangalan Tapos Davao City. We will take note of that. Baka magalit misis ko eh. Anyway, thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, I speak before you today on a matter of personal and collective privilege. When economic activity comes at the expense of safe water, clean air, livelihood, workers' health, and the safety of the surrounding communities, we must ask, sino ang umaasenso? At sino naman ang nagbabayad ng presyo ng pag-asenso ng ilan? Noong July 18, sinalakay ng National Bureau of Investigation kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Chuangsing Steel Incorporated sa Magalang, Pampanga. Mahigit 3 billion pesos na halaga ng radioactive at substandard steel products ang nasamsam. 4 na opisyal ng kumpanya ang naaresto at daan-daang manggagawa ang inalis sa hazardous conditions. Mr. President, bago pa man ang raid ng NBI, lumapit na po sa aking programa noong December 2023 ang mga residente na nagsumbong sa akin dahil sa makapal na usok na umano'y nagmula sa planta. Nangako Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Magalang, Pampanga na tututukan ito. Mahigit 2 taon ang lumipas. Imbis na mawala ang problema, mas malala pa pala ang matutuklasan. At kung hindi nyo natatanong itong kumpanya na ito, ang nag-supply ng bakal sa gumuhong 9-story building sa Pampanga noong Mayo kung saan namatay ang 30 katao. I would like to invite your attention to a short video. Itong Chuangsing Steel Incorporated, Yes. pabrika ng bakal. Yung bakal ay nagdudulot naman po ng makapal na usok. Yes po, Idol. Nakarating na po ito sa mga kinukulang, kaya lang wala Wala pong response. Mr. Mercado, ngayon nakarating na sa inyo itong problema sa bakal. So inaasahan ko po, kikilos po kayo at inyong mga kasamahan dyan sa MENRO. Sir, we will do it tomorrow. Yumayanig po yung lupa. Tapos pag ating gabi hanggang madaling araw, dinig-dinig mo yung ingay. Parang may humahampas na malakas. Tapos mabaho. Siyempre, pag naamoy mo, makakatulog ka pa ba? Hanggang sa may stress ka na. Nagka-asthma yung mister ko hanggang nauwi na sa emphysema mula nung dumating yung bakalan na yan. Lalo na po kami, dito lang kami nakatira, malapit po kami. Talagang yung hingay, tsaka po yung usok, pag naamoy mo masakit po dito, pag gising mo, yung pilema mo, itim. Kasi yung tubig dito, deep well eh. Contaminated na. Po, yung waste na slugs na tinapon nila doon sa may part. Gumawa pa naman sila ng part doon na may chemical din, may nakatapon na malilit na bakal, na binasag na bote. Kumusta naman po yung kalusugan ng mga mag-i-stay doon? Na kung mag-i-stay yung mga bata doon, nag-aalala pa kami ng mga magulang. O ba't nagawa nila yung ganon? Alam nila na may chemical yon, ba't dinagay pa nila doon? Ngayon, naglagay sila ng pantambak, parang tatambakan yun, parang tatakpan lang nila. Nandun pa rin yung chemical. Siyempre, pag umulan, ma'am, bababa lang yung dinagay nilang pantambak. Kawawa naman yung mga bata. Kasi una, yung zoning niya, makikita nyo naman ang lapit niya sa community. Kasi pag heavy industrial na ganyan, at least 1 kilometer yung layo niya. 100 meter lang yata yung layo niya sa ano. Pangamba namin, naririnig namin sa kwento-kwento, sa sinasabi nila, magraran pa, itataas daw yung bakod nila para daw yung ingay, di masyadong nakakapekto sa amin. Kumusta naman ma'am yung usok? Yung bang bakod na ilalagay nila, hanggang langit ba yon?
Despite na may violation, yung barangay, nag-issue pa rin siya ng barangay clearance, and yung municipal, nag-issue sila ng business permit, continuous, yearly. Actually, yung sinasabi nilang investment, yung epekto niya sa mga taga rito, wala naman empleyadong taga rito eh. Kaya wag nila sabihin na para sa mga taga baryo. Dahil sa mga natuklasang ito, ayon sa NBI, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng kumpanya for alleged violations of several laws. Number 1, RA 6969 or the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Number 2, PD 1586 or the Philippine Environmental Impacts Statement System. Number 3, RA 8749 or the Clean Air Act. Number 4, RA 12305 or the Philippine National Nuclear Energy Safety Act. And number 5, RA 7394 or the Consumer Act of the Philippines. Mr. President, sa testing ng Philippine Nuclear Research Institute or PNRI from July 18 to 24, may elevated radiation readings sa waste, lupa, tubig at production materials ng planta na masama sa kalusugan at maaaring magdulot ng cancer kapag significant ang exposure. Since 2020 pa operational na yung plantang yan. Ilang taon nang nandoon ang mga magagawa at expose ang komunidad. Kapag nagkasakit ang mga tao, several years from now, sino ang mananagot? Sorry na lang ba para sa kanila? Idagdag pa natin ang patong-patong na environmental violations ng planta. As early as 2023, may record na ang DNR, Environmental Management Bureau, na nag-ooperate ang planta ng walang valid wastewater discharge permit. Hindi pa malit na bagay ang kawalan ng wastewater discharge permit. Lalo ngayon, na-detect na may radioactive materials sa wastewater samples mula sa planta. Mr. President, kung noon pa hindi maayos ang treatment ng wastewater, hindi lang po ito problema sa loob ng facility. Sigurado, problema na ito sa buong community. Noong October 2025, may notice of violation na itong Chuangsing. Nakita na ng DNR EMB na wala itong valid permits para sa air pollution control installations at wastewater discharge. At gumagawa rin sila ng angle bars, C-channel bars, at slug recycling kahit hindi ito covered ng kanilang Environmental Compliance Certificate o ECC. Siyempre, nangakong kumpanya na magkukomply sila. Pero pagdating na March 2026, wala pa rin ang required permits kaya may notice of violation na naman. Dito ako nagtataka, Mr. President. Kung paulit-ulit ang violation, bakit pa-notice lang? Bakit walang monitoring sa compliance? Ito nga po, July 2026 lang naglabas ang DNR ng cease and desist order. Kung hindi pa nag-grade ang NBI. At itong July 30 lang, DNR finally canceled their ECC. Of course, long overdue na. Ang hiling ngayon ng mga residente, wag na itong hayaang magbukas muli. At ang hiling ko naman, tanggalin na ang mga DNR officials na nagpalusot sa mga violations na ito ora mismo. This is a wake-up call for all of us. A red flag that there's something wrong with our policies. How was this facility allowed to operate there for years? Noong 2019, more than 71,000 square meters of agricultural land in Barangay Nabaling were reclassified for industrial use, citing employment, additional local income, and economic development. Pero ngayon, excuse me, sino ba talaga ang nakinabang sa conversion na ito? Approximately 170 meters lamang ang layo ng steel plant mula sa residential community. In the Philippines, the Comprehensive Land Use Plan recommends a 100-meter industrial residential buffer. Pero tingnan natin ang ibang bansa. Malaysia,
500 meters for heavy industry. Queensland, Australia, 500 meters for metal processing facilities. And Victoria, Australia, 500 meters to 1 kilometer for iron and steel production. Kung ganito kaingat ang ibang bansa sa paglalayo ng heavy industry sa mga komunidad, dapat ganun din po tayo kaseryoso sa assessment at planning bago magbigay ng approval. Kaya, kailangan na talaga natin ng National Land Use Act. I filed Senate Bill number 2293 para magkaroon na tayo ng mas malinaw na framework sa paggamit ng lupa. Hindi pwedeng economic benefits lang ang basihan. Dapat titingnan din natin kung magiging ligtas ba para sa mga tao sa kalikasan, sa ibang mga sektor at sa mga komunidad na maapektuhan ang konbersyon ng lupa. Sa mga ganitong usapin, malaga rin ang papel ng local government sa pagbabantay sa mga negosyong pinapayagang mag-operate. Since 2020, patuloy na binibigyan ng business permit ang Chuanxing Steel kahit may mga reklamo ng mga residente. At matapos ang raid ng NBI, ayun, saka lang din sinuspindi ng LGU ang business permit nito. Isa pang nakakabahala sa operations ng Chuanxing ay ang estado ng kanilang mga manggagawa. Authorities remove 347 Filipino workers and 37 Chinese nationals from Chuanxing's hazardous industrial conditions, with 10 workers examined showing symptoms of, eto na po, radiation exposure. Kawawa naman. Government inspections also documented wage and benefit violations, inadequate PPE, the lack of required occupational safety and health programs, lack of qualified safety personnel, and unsafe industrial equipment and operations. Ilan po sa mga manggagawa ng steel plant ay lumapit mismo sa aking opisina dahil sa poor and unsafe working conditions. Panoorin po natin ito. Kami na lang po mag-a-adjust sa trabaho namin para hindi po kami madisgrasya. Talagang wala kayong PPE, protective Wala gear. po. Safety belt, akyat ka sa taas. Bahala ka na. Gawaan paraan para hindi ka mahulog. Gano'n. Yung kamay ko sumabit sa jacket dun sa may bandang kred. Ayun po, yung nangyari sa kamay ko, yung binibigyan ako ng 250 araw-araw, di nila binabayaran. Sa totoo lang po, mahihirapan na po ako mag-apply sa ibang kumpanya nangyari sa kamay ko. Ito, wala na to eh. Tsaka ito, balat na lang yung nag-ano nito, tapos lumilitaw yung buto. Bali po pagpukpok ng kasama ko, tumalsik po yung kalahati ng maso na tipak po siya. Tumalsik po sa dibdib ko. Ngayon po hanggang ngayon, nandito pa yung bakal, hindi pa po natatanggal. Na kailangan operahan na. Opo. Mag-isang taon na po ito. Wala naman po silang binibigay sa akin na tulong, ganyan. Sa amin kasi ma'am, sobrang usok sa loob. Sa pwesto namin, halos wala kang makita. Kinukumpli nga namin sa bus namin, wala man nangyayari. May mga mask po ba kayo na Wala po, wala sila ini-issue. Ganito lang po. Gaganyan mo lang. Napakadelikado po kasi malikabok na, mausok, maingay. Kaya ito nabingi itong kabila kung tayo ngayon. Yung mga barya kasi dyan, ninalo nilang pang panangkap yun. Halimbawa, pag nagkaka-low-carbon, ibig sabihin ng low-carbon, yung bakal masyadong malambot. Kasi pagdadaan ng finished product yun, magkakaroon ng mixture yun. Kaya maraming reject. Inalo nila yun, kumbaga pang patigas ng tunaw, yung katamtaman ng magandang kalabasan ng bakal. Mga ano yan? Yes po. May tagi 5 piso, may 10 piso, may 10, may 20. Nagulat kami. Siyempre, pera natin yan, malaking kabastusan yan eh. Makikita po sa video na lumabag din sila sa PD 247 for willful defacing, mutilating, burning, or destroying a Philippine currency, including our peso coins. Ginagawa po nilang scrap metal ang ating kaperahan. Mr. President, the lessons from Chuanxing in Magalang, Pampanga must guide us as we look to another major development, the Pax Silica project. Pax Silica is about 300 times bigger than Chuanxing,
as far as size goes. And if we could not handle such a small company, paano pa itong malaking development? Investments, of course, are welcome, but transparency and accountability are non-negotiable. Magandang mga numero sa economic side ng PAC Silica. Around 600 billion pesos in project initial investments. 130,000 to 290,000 direct jobs. Hundreds of thousands of indirect jobs. And potentially 68 to 75 billion pesos in annual tax revenues. But a project of this scale will also require significant resources, especially water. Some AI facilities abroad reportedly consume millions of gallons of water for cooling and other operations. To address this, the Basic Conversion and Development Authority, or BCDA, is looking at surface water harvesting and water impounding. However, bilang chairman ng Committee on Public Services, nakita na po natin sa ilang hearing kung gaano kaseryoso ang problema sa water supply, including in parts of Tarlac and Pampanga. Kaya bago tayo magdagdag ng isa pang major water consumer, kailangan malinaw saang manggagaling ang tubig. At kapag nagkulang supply, sino ang bibigyan ng priority? Napakarami pa rin pong tanong na kailangan sagutin. Ano ba talaga itatayo? Data centers? Semiconductor facilities? Ano ang magiging epekto nito sa environment? Farmers, indigenous peoples, at mga residente sa paligid. At kung sasabing lilika ito ng libo-libong trabaho, anong klaseng trabaho ba ang mapupunta sa mga Pinoy? Estimates are not guarantees. Kung jobs, livelihood at government revenues ang ipinapangako, dapat malinaw na bahagi ng agreement ang mga commitment na yan. Kaya naghain po ako ng Senate Resolution number 571 calling for an inquiry into the proposed PAC Silica Hub in New Clark City to determine its environmental and community implications and whether our existing legal and regulatory safeguards are adequate. In closing, Mr. President, we have already seen in Magalang, Pampanga, what happens when regulatory enforcement comes too late. Development cannot simply be approved today and regulated after the damage appears tomorrow. Because at the end of the day, we can rebuild infrastructure and recover investments. But damage to our environment and our communities cannot simply be undone. With this, I ask for the support of my colleagues. Maraming salamat po, Mr. President. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. What's the pleasure of Senator Risa, the gentle lady from Panay Island? Yes. Yes, we recognize the gentle lady from Panay Island, Senator Risa Ontiveros. Salamat Mr. President. Maikling manifestation lang ng pagsuporta sa privilege speech ni Senator Raffy. Nais ko pong suportahan ang kanyang privilege speech. Para sa impormasyon ng ating kapulungan, parehong subject po ito ng Senate Resolution number 588 na inihain ko rin po ngayong araw. Bukod po dun sa proposed Senate Resolution number 563, kaugnay naman ng PAC Silica. Pero para sa manifestasyong ito, Mr. President, mag-focus po ako dun sa binunyag ni Senator Raffy na steel plant. Hindi po isolated case yung ipinakita po niya. Earlier this year, ang PNRI, ang Philippine Nuclear Research Institute, ay nakahanap ng presensya ng uranium-238, thorium-232 at thorium-228 sa imported feedstock sa Philippine Sanja Steel Corporation na nasa loob ng isang special economic zone. Nakakabahala ito masyado, Mr. President. Bukod sa mga health at community impacts, nagpapalitaw po ito ng mga tanong tungkol sa kalidad ng mga steel bars na umiikot po sa ating market.
Wag din po nating kalimutan, nakatanggap po tayo ng impormasyon na yung teknolohiya na ginagamit para i-produce itong mga steel products ay naban na sa China 10 years ago pa. Hindi po talaga natin dapat payagan ang mga dayuhan na simpleng ilipat yung kanilang negosyo na pinagbabawal na sa kanilang bansa, dito naman po sa ating bansa. Kaya muli po, Mr. President, sinusuportahan ko ang privilege speech ni Senator Raffy at sa pamamagitan ng ating mga Senate resolutions, isusulong ko rin po yung pagbunyag sa dapat malaman po ng publiko at ng ating buong gobyerno para mabigyang daan yung tamang policy action natin kaugnay ng mga ito. Salamat po, Mr. President, at mabuhay Senator Raffy. Thank you. Ay papasalamat po kami kay Senator Raffy Tulfo sa kanyang expose dahil yung nakita ko dyan, ang nakakalungkot, 250 pesos a day ang binabayad ho nila sa kanilang mga manggagawa. At ang minimum wage po is 755 pesos. So, 1/3 ang binabayad nila at napakadelikado po yung trabaho nila, makikita ho natin. Kaya kaagad ho, i-refer ho natin to sa the appropriate committee para maimbestigahan at mapigilan yung mga ganitong hindi magandang gawain. We recognize Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. President. It's just a quick manifestation in support of the resolution filed by Senator Raffy pertaining to this Pax Silica. Maganda po yung layunin, nabasa ko po, ilang araw ko na pong inaaral. It will generate thousands of jobs. Siyempre, ika nga, we will become a hub dito po sa artificial intelligence, dito po sa Southeast Asia. Pero Ginoong Pangulo, tulad pong nabanggit din ni Senator Raffy na may mga kaakibat itong mga suliranin na dapat sigurong malinawan tayo kung ano ang dapat gawin ng iba't ibang ahensya. Una na po dyan, tama po yung tubig dahil gugugol po ito bilang cooling, maraming tubig po. Saan po kukuha ang BCDA ng tubig? Saan po manggagaling? Alam naman ho natin, wala namang malalaking lawa o ika nga dam dyan po sa Pampanga or sa Bulacan or Tarlac. Isa pa hong problema yung kuryente, Ginoong Pangulo. Problema ho ang kuryente, kailangan dapat din po masagot ito ng Department of Energy. Saan po kukuha ng kuryente at baka maapektuhan ang mga karatig na puok. Gayon din po yung tubig. Kailangan ho nating malaman, ipaliwanag sa atin ng BCDA o kung anong ahensya ang mga mahala dyan na magiging sapat po ang supply na hindi po maapektuhan ang pangangailangan sa kuryente at tubig ng mga kababayan natin sa lugar na yun. Sumusuporta po ako dito po sa Pax Silica pero at the same time bago ho nating yakapin ito, tanggapin, kailangan lang po nating maliwanagan. Ipaliwanag po sa atin ang pamahalaan ng ahensyang humahawak po sa mga ito, tulad po ng kuryente, tulad po ng tubig. Ayaw na ho nating matulad po na maraming beses na po na ang legislatura ay nagpasa ng mga batas na sablay. Isa po dyan yung All the Regulation Law, isa po dyan yung IPIRA Law, na sa halip na makinabang ang kababayan natin, iba po ang nakikinabang. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, I support the resolution filed by Senator Raffy pertaining to this Pax Silica to investigate and get a clearer picture or idea from government agencies. How do we do this? Kasi marami pong nagrereklamo, even the local government units in Tarlac. Ika nga, the indigenous people are also afraid. We need to explain, these agencies have to explain to us where we will get the water and the electricity, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. At a later time, our majority leader will make the proper motion to refer the different resolutions. You ready to make the motion? Just for this Majority Leader? privilege speech, Your Honor. Okay. And then we'll go through reference of business. The reference of business and also the resolutions on Pax Silica. Yes, later on. after the
very Yes. important speech of Senator Pia. Of course. Before we'll do that speech The of reference, Senator Pia yeah. first, before the reference. Mr. President, I would prefer the speech of our good gentleman and all the manifestations done by our colleagues to the Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change. Is there any objection? Hearing none, the speech is so referred to the Committee on Environment.